Do you know that timing can make a big difference when selling gold? Hello everyone! Mini! Welcome back to my channel! Magandang araw po sa inyong lahat! So ito nga pong video na ito ay para sa lahat ng mga nagbabalak magbenta na dyan ng gold. Ayan! Say present po kapag nandyan kayo na nagbabalak na magbenta ng gold. So when is the best time to sell gold? Pag-usapan po natin yan. Stay tuned! So guys, bago natin yung pag-usapan, mag-enjoy muna po kayo ng konti dito sa may papakita ko sa inyong mga items. Nandito nga po tayo sa tindahan ng mga gold. At ayan nga po guys, iyan pa yung mga lumang prices nila. Sa ngayon, hindi na ganyan ang kanyang price. At sobrang taas na nga po talaga ng gold at hanggang tingin-tingin na lang po muna talaga. So ayan guys, ang mga presyong noon, few months ago at iba na nga po talaga ang kanyang mga presyo sa ngayon. Di ba po ang gaganda ng mga ganitong bracelets? Pure gold nga po pala yan, 24K, 999.9. Ganyan po yung mga gold dito sa Taiwan. Madalang po akong makakita ng mga 18K gold or 14K gold dito. Kaya masyadong madilaw. Minsan parang hindi mo rin gustong isuot kasi kitang-kita ka sa sobrang dilaw, yung para ka bang may hepa. So, ayan nga po guys, pag 24K gold nga po, ayan, aasahan mo na, wag ka nang magugulat na ito po ay napakalambot. Kaya naman kailangan mo ng extra na care sa iyong mga gold jewelries at hindi basta-basta mong maipang araw-araw. Kaya naman po, mas pimpili ng iba ang 18K gold, di ba? So, ito din po ay mga 24K gold na mga pampalaki daw. Ayan, yung mga charm bracelets. So, ayan nga pong nasa gitna, wala tayo niyan. Nakisukat lang tayo dahil nagandahan na tayo sa pisyo. Pero hindi po natin kaya ang price kasi medyo mahal na nga. So, ito nga po ay binili natin para sa ating nanay. Sabi niyo naman, ay kakapiranggot ang gold. Opo, kakapiranggot talaga ang gold pero may value na rin yan. At syempre, gusto lang naman niya ng purple at hindi ang gold. So ayan, ang mahalaga na alala natin, di ba? So tara na, pag-usapan na natin. Let's talk about when selling gold actually makes sense. So when is the best time? Of course naman, when gold prices are high. Hihintayin mo talaga na makita na ang gold ay nasa peak price bago mo yan ibenta, di ba po? Avoid rushing nga daw po kasi patience pays. Sell gold during economic uncertainty. Gold prices often rise during inflation or global issues. Napapansin niyo po ba ngayon? Gera dito, gera doon, lahat na lang ng bilihin, nagtaasan na. Pero ang ating money ay hindi tumataas. Kung ang nabibili mo ng 100 before ay may bread ka na, may chicken ka pa, may milk ka pa. Kung today ang pag-uusapan, ang pera mo malamang bread at saka chicken lang, pero wala ka ng milk. So ganun ang mga inflation. Bumababa ang value ng pera mo, pero ang bilihin ay pataas ng pataas. Simpleng sagot kung kailan mo nga ba ibebenta ang gold mo. Siyempre, kapag na-reach mo na yung goal mo. Hindi ka naman pwedeng bili ng bili dyan na wala kang gold, di ba po? Like for example guys, ako nga po ay bumibili ng gold, pero pag alam ko na may kita na ako, hindi ko po yan nilalagyan ng sentimental value. Hindi ko rin po iniisip ang mga designs or kung anong itsura ng gold ko. Hindi ko siya masyadong minamahal. Pag alam ko na meron na akong kita, abay go. Kasi mas magandang ilagay din sa mga alam mong may passive na income ka. Yun naman pong passive income na sinasabi ko, ito po ay mga income na galing sa mga katulad ng paupahan or yung mga apartment for rent, house for rent. Iyan po guys, ang example niyaan. Yung hindi mo na kailangan bang masyadong bantayan pero may monthly income ka. Maybe po sa ibang video na lang natin pag-usapan yung more about sa passive income.
So, ito po ang last but not the least. Kailan mo nga ba dapat ibenta ang iyong gold? Siyempre, kapag hindi mo na siya kailangan. When gold is no longer useful to you. Yung bang palagay mo ay pwedeng-pwede mo na talaga siyang pakawalan ba? Yung wala ka nang pakailam sa kanya. Joke lang yun, guys. Ibig ko sabihin, yung mga gold nyo na very old na, yung mga unused jewelry, kaysa naman itambak mo dyan, abay, ibenta mo na lang. Yung mga broken or outdated pieces na talagang ayaw na ayaw mo nang makita, so pakinabangan mo na, ibenta mo na yan. Mas marami ka pang maiisip na mas kapaki-pakinabang kapag iyan hawak mo na yung cash mo. Siyempre, magiging wise ka at smart lang din sa paghawak ng cash. Ito nga po yung mga mahahalagang reminders para sa lahat. Pag magbebenta ka ng gold, don't sell in panic. Cool ka lang, huwag ka mag-panic dyan. At lagi ka mag-compare ng mga buyers. Lipat-lipat ka lang ng mga pawn shops na yan. Huwag kang tama din mag-compare kasi malaki pa rin ang diferensya ng ilang mga store o ng ilang mga pawn shops. So ayan guys, lalo na yung mga purity at saka yung bigat ng iyong gold. Kung meron kang pang-weigh, kailangan yan ay ikaw mismo ay magtimbang mo para pag dinala mo sa iyong bebentahan, alam mo na hindi nagkukulang ang timbang. Gold is not just jewelry. It's a quiet saver. Kaya naman guys, kung may pambili ka ng gold at wala ka namang gustong biling iba, kaysa naman yung bigla na lang maubos sa kung saan-saan lang, buy gold. At sa mga nag-iisip dyan na gusto na nilang magbenta ng gold dahil napakataas nga po ng gold at mukhang may kita na kayo. So when is the best time to sell? So when the price is right and the reason feels right. Pag sigurado ka na, nakabudol ka na dito, kumita ka na dito, edi go na po guys. So ito po guys, itong mga ipinapakita ko pa na ito sa mga susunod na lang po nating mga videos. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa akin hanggang dito sa part ng video na ito. Thank you for spending this moment with me. If this video helped you in any way, please like and subscribe. And please don't forget to click the notification bell for more simple and meaningful gold tips. It really supports the channel. See you in the next one.